Balak ni Senador Amy Marcos na maglabas bukas ng mga karagdagang detalye sa findings ng kanyang komite sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, anya, may pagtatangka raw na ilihis ang publiko sa issue. Yan ang agenda report ni Hannah T. May coordinated effort ang gobyerno para i-divert ang publiko sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senador Amy Marcos. May natanggap daw na impormasyon ng kanyang Foreign Relations Committee na may communication plan para ilabas sa mga issue sa West Philippine Sea at di umano'y China troll farms ngayon at sa mga susunod na linggo. Perhaps not expecting the political backfire, there is now an effort to suppress news and information. Una nang inilahad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga ulat kaugnay ng umano'y Chinese interference sa midterm elections. Maging si Senate Majority Leader Francis Tolentino, nagsagawa rin ng pagdinig tungkol dito at binunyag pa ang umano'y kontrata ng Chinese Embassy sa isang local PR agency para bumuo ng troll farms at atakihin ang mga mambabatas. Bukod dito, inisa-isa ni Senador Amy ang political events bago nahantong sa pagka-aresto kay FPRRD noong March 11. The arrest and transport of former President Rodrigo Duterte to the ICC is apparently politically motivated. Mula raw sa pagkwestiyon ng dating Pangulo sa People's Initiative noong 2024, kung saan binalak ng Marcos administration ang pag-amyenda sa 1987 Constitution, pagdalo ni FPRRD sa pagdinig ng House Quad Committee, kaugnay ng extrajudicial killings sa kanyang termino at umano'y pagdating ng foreign investigators ng ICC dito sa Pinas para alamin ang mga pangyayari sa kampanya kontra droga. Lahat daw ito dahilan para tawaging politikal ang March 11 arrest na labag sa konstitusyon ng Interpol. Once it's politically motivated, it goes against Article 3 of the Interpol's Constitution itself. So maski yung Interpol, talagang napangbabawalan yan. Nakasaad sa Article 3 ng Interpol Constitution na di nila pwedeng hawakan ang mga kasong may kaugnayan sa politika, military disputes, religion o race. Ang Interpol ang nag-facilitate sa pag-transmit ng warrant of arrest ng ICC, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Meron daw posibleng criminal at administrative liability sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Rekomendasyon ni Marcos, paimbestigahan sa Ombudsman ang DOJ at mga opisyal ng PNP at DILG sa paglabag sa anti-graft and corrupt practices at sanctioning ng invalid arrest sa dating Pangulo. Nang tanungin si Senadora Amy kung apektado ba nito ang relasyon niya sa kapatid na si PBBM, little relationship na lang daw ang meron sila dahil sa dami ng advisor sa palasyo na di umano'y mga pugonero. Di naman na raw katakataka ang mga hirit ng senadora ayon sa Malacanang. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Of course, ang palasyo dinideny kung ano man ang kanyang opinion. Balak ng senadora mas idetalye ang findings ng kanyang komite bukas, April 29, sa isang press conference sa Senado. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.